Inaumagahan ay bumangon na nga itong si Lilith kahit mabigat sa kanyang kalooban ay pilit nga niyang mabuhay na parang normal lang na araw. Binati siya ng kanyang tinang, nakakain sana. Subalit nagmamadali na nga siya, sinabihan niya itong si Tinang na huwag mag-alala tungkol sa kanya sapagkat nag-resign man siya sa Keystone ay may bagong trabaho naman siya. Ito nga ay hindi maiwasan ng kanyang pamilya na mag-alala sa kanyang kalagayan. Sinabi nga ni Tinang dito sa kanyang kapatid na nag-aalala siya at nagtataka siya kay Lilith dahil kilalang kilala niya ito pag may problema. At naninibago din siya sapagkat hindi na nga nagsasalita itong si Lilith, hindi na nagsasabi ng mga problema niya. Parang gusto nilang gawin ni Lilith ay sarilihin na lang ang mga bagay at kinakaya na niya ang lahat-lahat. Noon ay kinukwento pa niya dito kay Tinang. Ngayon ay nag-iba na, talagang pinipilit nga ni Lilith na mabuhay at maging matatag at sa tingin nga nitong si Tinang ay hindi na nga siya kailangan pa nitong si Lilith. Sa kabilang banda, sa loob nga ng Keystone ay nag-uusap nga itong si Meredith at itong si Lilith. Dito nga ay sa huling pagkakataon na isa na sabihin itong si Meredith ang katotohanan na kanyang pinagsasabi. Ngunit hindi pa niya lahat na isabi ay may kinuwento siya tungkol sa bulaklak kung saan nagsisimbolo ito ng katarungan at kung paano ipamalas ang kabutihan at kung ano ang tama ang siyang mananaig kagaya na lamang ng isang babaeng palaban at hindi takot na magsalita tungkol sa katotohanan. Maya-maya pa nga ay magugulantang sila dahil bigla na lamang darating itong si Era kung saan aawayin na naman itong si Lilith kung bakit pa siya naroroon last din na niya. At naaabutan din siya nitong si Attorney Constantino kung saan galit na galit din kung bakit nasisante itong si Lilith. Ang hindi niya alam ay nag-leave na nga itong si Lilith at siya na nga ang tuluyan na umalis. Sinabi ni Lilith kay Era na ngayon ay makakaalis na nga siya sa naturang firm. Ngayon ay malayan na siya sapagkat wala nang lalaitin. Apak-apakan itong si Era. Dahil napakasama ng kanyang pag-uugali, wala na nga siyang inatupag kundi bulihin itong si Lilith at ipahamak. Kaya sinabihan din niya ang kanyang ina na maaaring imbis na atupagin ang iba ay maaaring pagtuunan ng pansin ang kanyang anak. Dahil habang tumatagal nga ay sumasama ang ugali nitong si Era at sinabihan din niya in real talk na sa totoo lang kapag wala siyang lisensya ay maaaring wala din siyang kwenta dahil hindi siya mabuting tao. Masama ang ugali niya. Nagsasalita nga itong si Meredith. Gusto na niyang sabihin na hindi niya dapat sinasabi ang mga bagay na iyon sapagkat kapatid niya itong si Era. Mapapaungol na lang at mapapaiyak na lang itong si Meredith habang nakikinig sa diskusyon na nilalabas nga nitong si Lilith. Sinabi nito na noon pa man ay galit na itong si Era sa kanya at hindi niya maintindihan. Pakiramdam nga niya ay si Era ang kanyang pinaka-worst nightmare. Hindi niya malaman kung bakit galit na galit siya rito. At hindi niya mawari kung ano baka ang naging kasalanan niya, kung bakit ganun na lamang ang galit niya. Kung tutuusin, ay wala naman siyang maisip na malaking kasalanan upang tratuhin siya ng ganoon. At dahil niya sa naawa nga itong si Meredith dito kay Era, gustong-gusto niyang sabihin ang katotohanan subalit pinigilan na lang niya dahil alam niya na hindi pa kayang tanggapin ni Era ang katotohanan at ayaw din niya na masaktan si Era lalo't marami na rin nasabi na salita na hindi maganda itong si Lilith sa kanya.